hindi pa nga yan nahahakot. Although nakakahinayang minsan na naman sa isang puno po niyan, dalawa yung kanyang kulay, isang puti tsaka isang pink. So pinabayaan na natin siyang gumapang dyan. Yun, ang ganda ng kinalabasan. Tingnan nyo, parang colors to light colors, tapos yung mga may halo pink and orange. Hi everyone, this is Hermes Sunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga pag-uusapan natin? Lipas na nga ba ang mga bulaklak ng bougainvillea ngayon? Palagay ko hindi pa, no? Kasi dito po sa Oliva Pasita Farm, namumukadkad pa rin po yung mga bulaklak, ano? Pero mayroon din pong ilan na talagang nalalagas na. Pero tingnan natin yung mga cycle ng mga bulaklak ng bougainvillea dito, ano? At samahan nyo ako sa ating pagbalik. Kaya ready na kayo mga ka-MDP? Tutok lang po. And we're back mga ka-NDP. Pag lumakad ka nga dito sa Oliva Pasita Farm, parang nasa paraiso ka dahil napapaligiran ito ng mga bougainvillea, no? Pakita ko sa inyo yung mga bougainvillea dito, although yung iba lipas na. Tingnan natin yung mga cycle na nangyayari, no? Pero habang tinitrim mo kasi ang mga bougainvillea, talaga namang tinutubuan sila ng panibagong bulaklak at mas lumalago. Lalo na kung ganitong panahon na talagang tampak sila sa araw, talagang lalabas ang mga bulaklak niyan, ano? Tara! So, eto po, ang dami na namin na-trim na mga halaman dyan. Hindi pa nga yan nahahakot. Although, nakakahinayang minsan na yan, putulin yung mga bulaklak. Okay lang po, ano, kasi para po sa amin, mas gumaganda at naiwasan yung paglipas ng mga bulaklak, ano. Kasi pag ginupit nyo naman po yan, tutubo naman po yan at mas lalago pa at mas lalabas pa yung kanilang mga bulaklak, ano. So ayan po yung ating mga bugis katulad po nito, nawala na to ng bulaklak, nalagas na nung isang linggo. Nung pagputol natin, ayan, may bago na naman sumisibol. Ang ganda. Kaya dito sa Oliva Pasita Farm, sabi ko sa inyo, grabe, no. Ito, konting bilog pa dito, no. Pero ito, kita nyo naman, sa isang puno po niyan, dalawa yung kanyang kulay, isang puti tsaka isang pink, no. Kaya pag yan makikita mo sa malayo, naghahalo yung kulay nila, no. And sa sobrang init po dito sa ating lugar ngayon, tingnan nyo naman yung nangyayari sa mga bougainvillea, no. Talagang, pero kinakaya po nila yan. Mas mainit nga po, mas sumusulpot yung mga bulaklak nila, no. Kaya po yung iba, kapag talaga pinampak sa araw yung mga bougainvillea nila, lalo po yung namumulaklak, ano. Tara, mag-ikot pa tayo dito. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Kahit na po yan ay dami na natin nagupit na bulaklak na bougainvillea na nakaraan. So ayan pa rin po, ano, tumutubo pa rin po sila at nagkakaroon ng mga bulaklak. So ang ganda po ng ating bougainvillea. Meron ako nakita doon, nagpunta doon sa may kubo, gumanon siya. Tara, tingnan natin yan. So meron tayo ditong bougainvillea doon sa ating teepee hut. Yan, yung ating teepee hut na yan. Ayan. Meron po ditong parang nagkaroon ng pagwa-wild, no? So, pinabayaan na natin siyang gumapang dyan. Yun, ang ganda ng kinalabasan. Tingnan nyo, parang nakadesign doon sa ating teepee hut na. So, tsaka na lang natin titrim yan. Pero ang laki na ng mga nito, stem, no? Laki na ng stem. Bougainvillea na yan. And ayan. Ganda pa naman ang kulay niya. Parang purple yung kulay, ano. Tapos meron tayo dito mga 21 jewel. Ayan, ganda. And sobrang gaganda dyan. Ayan, look. Diba? Dito talaga iba-ibang kulay ng bougainvillea makikita mo, no? From dark colors to light colors. Tapos yung mga may halo pink and orange. And ayan, no, gusto nyo ng dark. Meron din dito, ayan, no, yung light na pink, no. Marami pa yan nakapaligid dyan dito sa farm. And isa-isahin natin itong kagandahan nilang taglay. Ayan, look, diba ang ganda. Ito pa. So ito possible pa lang yung mga bulaklak. Pag nagsanga kasi yan, diba, kinat nyo, ayan, meron tutubong bagong mga sanga
Tapos eventually yan magbibigay sa inyo ng bulaklak ano. Kaya yung pagtitrim din po ng bonggabilya, yan. Tsaka ito po rin po yung mga bonggabilya, kita nyo yung pinag-anuhan niya. Ito dapat tanggalin din to. Pero ayan, dahil nga sa dami nito, puro trim lang ginagawa natin, hindi na natin nakikinis masyado kasi medyo malayo to sa atin. And pagpupunta lang kami, tsaka natin naaasikaso, no? So to ganda nito, daming mga kulay, parang gaganda, no? And punta pa tayo dito, site na to naman, ang dami rin magaganda dito. Ayan, this one is so beautiful. Ayan, ang ganda ng kulay. Ayan, so hindi pa rin lumilipas ano sa panahong ganito, yung papuntang summer, hindi pa rin lilipas yan ano, kasi parang April, May, yan first week of May, meron pa po yan, no? Kaya kung kayo malungkot kung halimbawa yung mga bonggabilya nyo nawala ng bulaklak dahil mahaba pa yung panahon ng pamumulaklak nila, no? So hindi pa yan lipas, and marami pa tayong chance, no, na mapadami yung ating bonggabilya at pati yung bulaklak nila mapadami natin ano. So yun yung ating mga bonggabilya dito sa Oliva Pasita Farm. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog para dito sa mga bonggabilya dito sa Oliva Pasita Farm, and hindi pa sila lipas ano. Meron pa tayong ilang buwan para makita natin yung magagandang bulaklak nila. And thank you so much sa inyong panonood ngayong araw to. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo po kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP. And this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!